Usapang kalusugan para sa kabataan, inyong pakinggan. Usapang kalusugan para sa kabataan, inyong pakinggan. Magandang umaga, DepEd Region 3. Ako si Doc Ez mula sa Health and Medical Unit at welcome sa ating simultaneous Health and Wellness Forum para sa ating mga kabataan, lalo na sa ating mga senior high school learners na nakatutok mula sa kanilang mga paaralan sa buong rehiyon. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating unang episode noong nakaraang linggo. Alam kong marami kayong napulot na kaalaman, kaya't para naman sa ating kailawang episode, ilalahad ng ating resource person ang mga safe practices at paano makakakuha ng testing at makalapit sa mga support groups patungkol sa HIV. Muli, pakinggan natin ang ating resource person mula sa Central Luzon Center for Health Development, Ms. Jeliza Resede, HIV Program Manager. Good morning po, Ma'am Jeliza. Thank you, Doc. And magandang araw sa lahat ng mga nanonood and nakikinig sa usapan natin ngayon. So ngayong araw ating pag-uusapan ang HIV 101, safe practices and access to testing, treatment, and support groups. May dalawang layunin tayo para sa usaping ito. Una, ating aalamin ang mga ligtas na gawain upang maiwasan ang HIV. So ito yung tinatawag natin na combination prevention or yung ABCDE ng HIV. Pangalawa, matututunan kung saan makakakuha ng HIV testing, treatment at suporta sa Central Luzon. Bago tayo dumako dun sa dalawang layunin, nais ko munang ipakita yung sitwasyon ng HIV sa Central Luzon. As of April 2025, makikita natin dito sa figures na 15 to 24 taong gulang ang pangalawang age group na may pinakamaraming naitalang kaso ng HIV. Pumapangalawa siya dun sa 15 or 25 to 34 age group natin. So nakakita tayo ng pagdami or pagtaas ng kaso between 15 to 24 age group. Ngayon naman, importante na malaman natin kung ano yung HIV 101, no? Bago natin i-discuss yung mga safe practices. So magpa-play muna ako ng video. In 69 seconds, malalaman natin, no, kung ano ba yung HIV 101. Oras na para sa isang HIV crash course kasama ang iyong best beshi mo besh! Lahat ng kailangan mong malaman mula sa kung ano ba ang ganap sa virus, paano ito kumakalat at paano ito ititreat. Maraming pwedeng learnings in just 1 minute, be! In fact, tuturuan ka namin sa loob ng 69 seconds. 69 talaga, diba? Start timer! Ang HIV ay Human Immunodeficiency Virus, isang virus na sumisira ng ating immune system. Kapag mahina na ito, hindi mo na kayang kumalaban ng kahit na simpleng impeksyon mula sa bakterya at virus na kering-keri ng katawan mo dati. Kapag tuluyan ang hindi na niya kayang lumaban, ang tawag dito ay Acquired Immune Deficiency Syndrome o AIDS. Pero hindi porkit may HIV ka ay magkaka-AIDS ka na, ha? Para mahawa ng HIV, dapat itong maisalin mula sa katawan ng isang taong may virus at mabuhay ng sapat ng tagal at sa sapat na dami para makapasok sa katawan ng isang tao. Paari itong maipasa sa dugo, tamod, vaginal fluid at gatas ng ina. Ang mga ibang likido ng katawan tulad ng luha, laway at pawis ay hindi nakakahawa ng HIV. Ang pinakamadalas sa paraan ng pagkahawa ng HIV ay sa pakikipagtalik ng walang kondom. Besh, ito ang pangunahing proteksyon sa tuwing nakikipag-sex at ang tamang paggamit ito ay lubusang sinisigurado ang proteksyon laban sa HIV. Pero sakaling ikaw mag-test ng positive, huwag mag-alala, Beshi, dahil na-treat ang HIV. May mga treatment na masisigurado na ikaw ay mamumuhay ng malusog at masaya. Ang antiretroviral therapy ang nagpapabagal ng pagdami ng HIV sa katawan na nagpapababa ng HIV viral load. Kapag undetectable na ang viral load sa iyong katawan, ang HIV ay untransmittable. Basta't ikaw sumusunod sa iyong treatment ng walang mintis, ikaw ang hindi magpapasa ng HIV sa iba. Sakto ba? Nakapag-69 ka. Ayan, Beshi. Sana mas naintindihan mo usapin ang HIV at kung paano ka mananatiling ligtas at malusog.
Kung may gusto ka pang malaman, maaari mong i-message ang iyong online beshi. Kami bahala sa'yo. So, ayun na nga, no, nagkaroon tayo ng kaalaman kung ano bang HIV, paano ito Kung may gusto ka pang maipapasa. malaman. So, ang susunod natin, dumako na tayo dun sa unang layunin natin na kung saan ating aalamin ang mga ligtas na gawain upang maiwasan ng HIV. So, ito yung tinatawag nating combination prevention or yung ABCDE ng HIV. So, sa HIV, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, no? Yung 1, 2, 3, and 4, ito yung na-discuss na kanina nung video na umabot ng 69 seconds. So, magfo-focus tayo ngayon doon sa ating number 5, which is the combination prevention. So, ano nga ba yung combination prevention? So, ang combination prevention ay isang pamamaraan sa pagpigil ng HIV na gumagamit ng iba't ibang estratehiya ng sabay-sabay. So, sa ganitong paraan, ang mga tao at komunidad ay makakamit ang isang pinakamahusay na proteksyon laban sa HIV. So, hindi ibig sabihin na ABCD siya. Kailangan i-apply muna natin yung letter A, tapos letter B, letter C kung hindi pwede yung letter A, no? Combination prevention, ibig sabihin, titingnan natin dun sa letter A, B, C, D, E, and E, lahat ng pwede nating i-apply. So, lahat ng pwede nating i-apply sa sarili natin, yun yung gagamitin natin para ma-prevent yung HIV. So, ano yung 5 combination prevention natin? A, B, C, D, E na ating i-discuss isa-isa ngayon. So, dumako tayo sa letter A. Letter A means abstinence or pag-iwas sa pakikipagtalik. Ano ba yung mga dapat nating tandaan sa abstinence? Una, tandaan natin na ang pagpili na ipagpaliban ang pakikipagtalik hanggat hindi pa handa ang mga kabataan ay isang matalinong desisyon. Sa pag-iwas, binibigyan mo ang inyong sarili ng pagkakataon na lubos na ma-enjoy ang iyong kabataan nang walang pangamba tungkol sa hindi planadong pagbubuntis, HIV, o iba pang mabibigat na emosyonal na problema. At ang desisyong ito ay tutulong sa iyo na makapag-focus sa iyong mga pangarap at layunin sa buhay. Tandaan din na ang abstinence o pag-iwas ay sobrang epektibong paraan para makaiwas sa HIV at iba pang panganib na may kinalaman sa pakikipagtalik. So sa mga kabataan, no, tatandaan natin na okay lang na magsabi ng hindi kung hindi ka pa handa. So para mas maging matibay ang iyong kakayahan na gumawa ng tamang desisyon, tandaan natin yung acronym na STOP. So ano ba yung acronym natin ng STOP? Letter S, surround yourself or isama ang sarili sa mga sitwasyon na tumutulong gumawa ng tamang desisyon. Letter T, team up with peers or makisama sa mga kaibigan na may parehong pananaw tungkol sa responsableng pagpili. Letter O, occupy your time or gamitin ang oras sa mga gawain na makakatulong sa iyong personal na pag-unlad. At letter P, pag-practice ng asserting your decisions or sanayin ang sarili na magsabi ng hindi ng may kumpiyansa at paggalang. Ngayon naman, ano yung dapat nating tandaan sa letter B? Kung hindi applicable yung letter A, baka yung letter B applicable, no? So letter B is be mutually faithful to your partner or maging tapat sa iyong karelasyon. Ano ang dapat nating tandaan dito? Tatandaan nyo na ang pakikipagtalik sa maraming partner ay mas nagpapataas ng tsansa na mahawa ng HIV. Kaya mas mabuti na umiwas sa maraming karelasyon. Pero mahalagang tandaan, kahit ang isang tapat na relasyon, kung ang isa sa inyo ay may HIV at nakikipagtalik ng walang proteksyon, maaari pa rin itong maipasa. Kaya mahalagang alam mo ang iyong HIV status at ng partner mo. At malalaman lang ito sa pamamagitan ng HIV test. At kapag pinili mong makipagtalik,
may kaakibat itong responsibilidad, no? Kasama na dito ang pagprotekta laban sa HIV, STIs, at hindi planadong pagbubuntis. Ngayon naman, ano yung letter C? So, C is correct and consistent condom PrEP or yung ating pre-exposure prophylaxis and PEP or yung ating post-exposure prophylaxis use. Ano naman ang nasa letter C? So, tatandaan natin na ang tamang at tuloy-tuloy na paggamit ng kondom ay isang napaka-epektibong paraan para maiwasan ang pagkalat ng HIV at iba pang sexually transmitted infections. Isa ito sa mga pinakamadaling makuha at pinaka-epektibong gamit laban sa HIV at nakakatulong din para maiwasan ang hindi planadong pagbubuntis. Pero tatandaan na ang abstinence or pag-iwas pa rin ang pinakasiguradong paraan para makaiwas sa pagbubuntis, HIV, at iba pang uri ng sexually transmitted infections. So ano ba yung ibig sabihin ng tama at saka ng tuloy-tuloy, no? So pumunta muna tayo dun sa tama. Tama, ibig sabihin, for consistent ay ang ibig sabihin nito, ang wastong paggamit ng kondom ay isang skill, no? May tamang paraan sa paggamit nito. Lagi mong tingnan ang expiration date ng pakete, iwasang itago ng matagal sa wallet, at huwag hayaan na mainitan ng direkta ng araw. Pag sinabi namang consistent or tuloy-tuloy, ibig sabihin, kailangan gumamit ng kondom sa bawat pagkakataon ng pakikipagtalik, mapa vaginal, anal, or oral man ito, at sa lahat ng partners. So sa Pilipinas, mas karaniwang ginagamit ang male condom, pero available din ang female condom. So, ito lang yung picture, no, ng step by step kung paano ang tamang paggamit ng condom. Ito din yung mga ini-install natin, no, sa mga healthcare facilities or sa mga iba't ibang access points, no, para masigurado na mas madaling ma-access, no, or madaling makakuha ng condom, no. So meron tayong ini-install na condom and lubricant dispensers. Tumungo naman tayo sa isang part ng letter C, no, yung correct and consistent use naman ng PrEP. Ano ba yung PrEP or yung ating pre-exposure prophylaxis? Ang PrEP ay gamot na nagpapababa ng iyong mga pagkakataong makakuha ng HIV mula sa pakikipagtalik or paggamit ng ineksyong pangdroga. So kapag ininom ito sa base, no, sa payo ng healthcare provider, ang PrEP ay lubos na epektibo, about 99% para maiwasan ang HIV. Pero ano ang dapat nating tandaan? Mabisa ang PrEP sa pag-iwas ng HIV. So, effective lamang siya, no, against HIV. Hinihikayat pa rin na sabayan ng paggamit ng kondom upang maiwasan ang iba pang uri ng sexually transmitted infections. So, konting kaalaman lang about PrEP. Ang PrEP or pre-exposure prophylaxis ay iniinom upang mabawasan ang risk ng pagkuha ng HIV. So ano yung mga common side effects kapag ininom ang PrEP? Maaaring makaramdam ng pagkahilo, pagsusuka, pagtatae, pero nawawala ito matapos ng 1 to 2 weeks. So may dalawang klase ng pag-inom, no? So katulad ng condom, may tama at consistent din tayo. So kung gagamit ng PrEP, dapat tama din yung pag-inom at dapat consistent every time na magkakaroon ng pakipagtalik at sa lahat ng partner. So yung isang klase, yung event-driven, ito naman yung 2-1-1 method, no? So may time na iinom ng 2 tablets and then after ng schedule ng sex ay iinom ng 1 day or next 2 days ng tig-1 tablet pa.
Meron namang daily, so araw-araw na iniinom ang PrEP. So yung tamang pamamaraan kung paano i-take ang PrEP, mas may explain ito ng mga healthcare providers once na nag-avail kayo nito. So yung letter D naman, no, don't do drugs and share needles. So wag gumamit ng droga at parehong mga karayom or injection. So ang mga ito kasi ay nakakaapekto sa tamang pag-iisip at desisyon. At maaari ka nitong itulak na gumawa ng mga bagay na pagsisisihan mo sa huli. Bukod pa rito, ang paggamit ng karayom na dati nang ginamit ng taong may HIV ay may napakalaking panganib na magdulot ng HIV transmission. So maaaring mahawa, no? Kung ginamit na ito ng ibang tao na may HIV. At ano naman yung letter E? Education and early diagnosis and treatment. Edukasyon at maagang pagtukoy or diagnosis ng sakit. So ano yung mga tatandaan natin sa letter E? Una, ang tamang kaalaman ang pinakamabisang depensa laban sa HIV. Alamin ang tungkol sa HIV at ibahagi sana ito, no, sa mga kaibigan at maaari itong makapagligtas ng buhay kasi kapag alam natin, kaya nating proteksyonan ang ating sarili. Bukod sa pag-aaral tungkol sa STIs at HIV, napakahalaga na magpasuri or HIV testing. So marami po tayo mga pampubliko at pribadong pasilidad na nag-aalok nito. So mamaya, no, ipapakita ko kung saan kayo pwedeng mag-access ng libreng HIV testing at treatment. So para mas malaman natin kung ano ba yung HIV testing, ako ulit ay magpe-play ng isang video about HIV testing. Mga besh, importanteng malaman mo ang iyong HIV status kaya't kailangan mo magpa-HIV test. Pero, paano magpa-test, be? Saan ka pupunta? May bayad ba? Well, chika ko sa'yo ang lahat ng dapat mong malaman. Ang magpa-test ng HIV sa Pilipinas ay libre, private, at higit sa lahat, confidential. Hindi mo kailangan magbayad at ang tanging makakaalam ng iyong status ay ikaw lang. Hindi mo kailangang matakot mahusgahan. Besh, desisyon mo kung sino lang ang makakaalam. Maaaring malaman ang HIV status via community-based screening o sa isang facility-based counseling at testing service. Ang community-based screening o CBS ay ginagawa ng isang trained na kapatid ng ating community. Ito ang paraan para mas gawing madali at convenient ang HIV screening. Dahil kahit saang may pribadong space ay pwede itong gawin. Mga 10 to 20 minutes lang, besh! Isang tusok lang sa daliri at konting patak ng dugo. Ipapatak ito sa isang test kit para malaman kung magre-react sa HIV antibodies. Sa madaling salita, maaaring reactive o non-reactive ang resulta. Kapag reactive, maaaring nasa katawan mo ang virus at i-refer ka sa isang HIV facility para sa iyong confirmatory test. Kapag non-reactive naman, maaaring wala kang HIV. Pero, maaari ring ikaw ay nasa early stages o window period kung saan hindi pa lalabas na positive ang inyong test dahil kulang pa rin ang antibodies sa katawan mo. Kakailanganin mong magpa-community-based screening muli pagkatapos ng ilang linggo. Facility-based counseling and testing naman, besh! Ito ay ginagawa sa mga lugar tulad ng social hygiene clinic or community center. Isang registered VETEC ang kukuha ng iyong dugo at ito ay itetest para malaman kung ikaw ay reactive o non-reactive at ito ay i-confirm din. Bago at matapos nito, may counseling para siguraduhin ikaw ay informed at ready na mag-decide para sa iyong kalusugan. Kapag ikaw ay mag-positive, huwag mag-alala. May mga HIV case managers at life coaches na tutulong sa'yo. Ang pagpapatest regularly ay kasiguraduhan na alam mo ang iyong HIV status. Ito ay importante para mapanatiling ligtas ang iyong mga minamahal sa buhay at higit sa lahat ang iyong sarili. Maraming options, besh! Kahit sa gitna nitong lockdown. Kung kailangan mo magpatest, kausapin lang ang iyong online beshi. Nandito lang kami. So, ayun, no, yun yung ating HIV testing. Importante dito, may counseling na ipoprovide.
i-assist tayo ng HIV counselors at libre ito at confidential. So, tandaan natin na ang HIV status ay importante na malaman natin dahil ito ang nagbibigay ng kapangyarihan, no, sa atin na protektahan ang ating sarili at ang iba. Kaya huwag mahihiya or matakot na magpa-HIV test. Kasi regardless, no, kung ano yung resulta, may maaari tayong gawin. So, halimbawa, nagpa-HIV test at ang lumitaw na resulta ay non-reactive or negative. Ang kailangan na lang gawin ay panatilihin ang negative status sa pamamagitan ng combination prevention. So, yung ABCDE po natin yon, no? Abstinence, be faithful, yung correct and consistent use ng condom and PrEP, yung do not do drugs or use needles, at yung education and early diagnosis natin through routine HIV testing. Ngayon naman, kung halimbawa ang resulta ng HIV test ay reactive or positive, no? Kailangan lang na makapag-enroll sa antiretroviral treatment or yung tinatawag nating ART na libre sa mga HIV treatment facilities upang makamit natin yung tinatawag nating U equals U or yung undetectable equals untransmissible. So sa paggagamot, may tinatawag tayong treatment as prevention, no? Or yung TAS. Ito yung strategiya sa pagkontrol ng HIV na nagsusulong sa agarang paggamot sa mga taong may HIV upang mapigilan ang pagkalat ng impeksyon sa iba. Dahil yung tinatawag po nating ART or antiretroviral treatment, ito ay isang medical na paraan ng paggamot na may layuning kontrolin or pigilan ng pagdami ng HIV gamit ang kombinasyon ng iba't ibang antiretroviral drugs. At merong test na ginagawa matapos ang 3 months or more, no, depende sa payo ng doktor. Yung tawag dito ay HIV viral load test. At tulad ng nabanggit ko, sinasagawa ito makalipas ang ilang buwan, usually after 3 months, upang tingnan kung naabot na ng person living with HIV ang tinatawag na viral load suppression. So pag may viral load suppression na, ibig sabihin undetectable equals untransmissible. Sa Tagalog, kung hindi na nadedetect ang virus, hindi na ito na ipapasa sa iba. So para magkaroon pa tayo ng karagdagang kaalaman at mas maintindihan natin yung U equals U, magpa-play ulit ako ng isang video. Ako? Si Zaidi nga pala. Bakit Zaidi? Recently kasi na-diagnose ako with HIV. Tinitake ko naman yung antiretroviral drugs ko pero nahihirapan ako sa side effects niya. Gets ko naman na kailangan ko siya para maging healthy pero hirap lang talaga, besh. Sana may ibang paraan, no? Gets kita, Zaidi. Na side effects din ako dati. Sobrang hassle nga. Pero ngayon, undetectable ako dahil sa bagong ARV regimen na nandito na sa Pinas. Ang Tenofovir, Lamivudine, at Dolutegravir. Lo, parang ang haba naman ang pangalan nila, girl. Kaya TLD na lang ang gamitin natin. Ito bali yung gold standard, yung Miss Universe na kasalukuyang HIV treatments dahil sa konti o halos walang side effects na nire-report ng mga PLHIVs na gumagamit nito. Dahil hindi na malala yung side effects niya, maiiwasan ng ating mga kapatid ang mag-isip na itigil ang treatment. Dadami ang undetectable. Aba, ang galing naman. Pero available naman siya. Makukuha ko naman sa treatment hub ko. Mabibigyan ng priority yung mga newly diagnosed at saka yung nahihirapan dahil sa side effects. Tulad mo, Zaidi. Salamat, Beshi. Sige, tatawagan ko na yung case manager ko. Tama. Kausapin mo yung mga healthcare workers na tumutulong sa inyo kasi trained nga sila sa mga ganun. At alam mo, Zaids, kahit gold standard nga si TLD na yan, effective pa rin yung mga older regimens ng ARV. Basta't nagtitreatment, TLD man o hindi, U equals U ka pa rin. Pero tutulong talaga yung TLD sa akin para hindi ako mahihirapan sa side effects ko. At tutulong din siya sa iyo, mga Mars. TLD, ARV,
Yan ang tutulong sa'yo para maging undetectable and become free to be you. Ako si Andy. Undetectable kasi ako. Isa akong person living with HIV. Dahil sa antiretroviral therapy, ang buhay ko ay happy at healthy. I am free to be me. HIV? Nakaka-overwhelm talaga, besh. Pero alam mo ba, sa aking dinaanang experience, nahanap kong inspirasyon with just one letter. Ang U. Ang pagiging undetectable, untransmittable, at undeniably you. Undetectable. Kung ikaw ay nag-test ng positive para sa HIV, life goes on, be. Sa agarang pag-inom ng libreng antiretroviral drugs, mabilis na mapapahinto ang HIV. Nagpaparami kasi siya sa pamamagitan ng pagsira sa CD4 cells, isang importanteng white blood cell ng inyong immune system. Sila ang pangunahing panlaban sa kahit anong impeksyon sa katawan. Pag mataas ang viral load, mas maraming CD4 cells ang masisira at hihina ang buong immune system. Pag sobrang hina na ang immune system, hindi na malalabanan ng katawan mo ang iba pang sakit. Ang gustong makita ng doktor sa viral load test mo ay undetectable ang HIV sa dugo mo. Kapag undetectable ka, ikaw din ay untransmittable. Hindi mo na maipapasa sexually ang HIV sa ibang tao kapag mababa ang inyong viral load. Jowa, sa asawa, kahit sino kasama mo. Pero huwag malimutan na dapat i-maintain ang undetectable. Kapag tinigil ang ARV, titigil ang U. Pagka-diagnose, huwag mong i-delay ang antiretroviral therapy para maiwasan ang paghina ng inyong immune system. Sa tamang pagsunod sa treatment, maaari ka maging undetectable within just 6 months. Dahil sa dalawang U na to, pwede ako maging free to be me. Kaya kayo din mga Mars at Pre, kapag nag-alala ka, huwag limutin ang U equals U. At magtanong about this sa iyong healthcare provider. Importante ang viral load test para malaman kung ikaw ay you. Dahil kung na-maintain ang you, ikaw ay free to be you. So, ayun po, no? Yun yung U equals U natin. So, ibig sabihin, kapag nagpa-test tayo, negative or positive ba ng resulta, may maaari tayong gawin, no? Kung negative, may mga bagay tayong pwedeng gawin para protektahan yung ating sarili at mapanatili yung ating negative status. Kung positive naman, mag-enroll tayo sa gamutan, pipigilan natin na lumala, no, yung HIV infection na maging AIDS siya at ma-achieve natin yung U equals U na kung hindi na nadedetect ang virus, hindi na ito maipapasa. So, dumako naman tayo ngayon sa pangalawang layunin na kung saan matututunan natin kung saan makakakuha ng HIV testing, treatment at suporta sa Central Luzon. So, there are convenient ways to know your HIV status and get support, no? Sa mga health centers po natin, lahat ng government health centers po, yung mga RHUs, city health centers ay nagbibigay po no ng libreng HIV counseling at testing. Meron din tayong mga designated HIV treatment facilities na kung saan pwede rin tayong mag-avail ng libreng HIV testing. Ngayon naman, kung positive or reactive at kailangan nating maggamutan, yung mga HIV treatment facilities ang pwede nating tawagan upang maka-avail tayo ng libreng gamutan. Meron din tayong FB group sa Central Luzon, open po ito to all. Pwedeng nyong i-add ito or mag-join para makakita kayo ng mga latest updates natin pagdating sa HIV. So, ipa-flash ko lang yung mga list ng HIV treatment facilities natin, no? May mga contact number din po dyan na nakalagay. So, pwede po kayong tumawag dun sa mobile number o kaya may FB din po, no, yung ating mga HIV treatment facilities. Pwede nyo po silang i-message sa FB. May mga email address din po, no, na pwedeng sendan ng email kung may mga katanungan. So, sa Central Luzon, may total of 36 HIV treatment facilities na tayo and continuously expanding pa po, no? So may mga soon na mag-ooperate pa rin. So para makakuha ng updated list, yung pinakita ko kanina na QR code, doon po namin ina-upload yung latest list ng mga HIV treatment facilities natin. So sana po, no, yung mga natutunan natin
yung listahan ng mga health facilities na nagbibigay ng libreng test at libreng gamutan pagdating sa HIV ay ma-share din natin, no, sa mga kakilala natin na tingin natin ay magbe-benefit din po dito. So para sa huling mensahe, no, tandaan po natin na HIV is preventable. Protect yourself and protect yourself and protect your future. Alamin po natin ang tama, piliin ang ligtas, yung ABCDE natin at mag-test. Yun lamang po, maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat sa ating resource person ngayong umaga, Ms. Jeliza Recedo. At dito po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang talakayan sa usapang kalusugan para sa kabataan. Sana ay marami kayong natutunan mula sa ating episode ngayong umaga at abangan pa ang mga susunod nating mga talakayan. Muli, kami po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Doc Ez mula sa DepEd Region 3. Hanggang sa susunod na usapang kalusugan para sa kabataan. Stay safe, stay strong, and stay informed. Laging tandaan, tamang impormasyon ang ating proteksyon. Usapang kalusugan para sa kabataan, inyong pakinggan. Usapang kalusugan